For today's video, samahan niyo ako kasi magluluto tayo ng asadong matwa. Ito ay isang kilalang pagkain ulam sa mga Kapampangan at isa to sa masarap na natikman ko na siguradong magugustuhan ninyo at bagay na bagay din tong ihanda sa mga piyestahan at sa mga okasyon na meron kayo. So itry nyo to kasi napakadali lang ng mga sangkap na kailangan natin at nandito na sa harapan ko, kaya umpisa na natin. So, nandito na yung mga sangkap natin. Pero bago ko timplahan itong ating karning baboy itong gagamitin natin. So, nandito yung mga kailangan nating sangkap. Simple lang yung mga kailangan natin dito. Una, meron tayong sibuyas na pula, then maraming bawang. Hindi mawawala, meron tayo ditong patatas, tapos yung red bell pepper na nakaslice na binabad ko sa tubig yung patatas para hindi siya mangitim. Maraming kamatis. Yung hinog na kamatis, mas mainam na gamitin para mas juicy siya, mas katas na katas ba kapag nagisa tayo. Magpipisik din tayo ng mga 4 na pirasong kalamansi. Then, kailangan natin ng suka. Ito ay optional pero maglagay kayo ng suka lalo na kapag summer. Tapos kung babaunin nyo sa outing para iwas panis yung inyong disarsang ulam. Meron tayo ditong soy sauce. Then, gagamit tayo ng star margarine kasi ito yung nagpapalasa, yung margarine. Pero kung wala kayo nito, pwede namang butter o yung ordinaryong mantika pwede. Pampalasa, meron tayong pamintang pino. Then, mag-add tayo ng tomato paste. Ayan. Siyempre, meron din tayong oyster sauce. Yan, pampalinamnam to. Then, sa asin, i-adjust na lang natin yan. Tapos, maglalagay din tayo ng sugar sa panghuli para may palo ng konting tamis yung sarsa ng ating asado. So, let's start. Ang gagawin natin is, titimplahan natin to dahil kailangan natin tong ibabad, yung karning baboy. So, ang gamit ko rito ay parting kasim. So, yung kasim yung gamitin nyo kasi malaman-laman at malambot na parte to ng karning baboy. So, unahin natin, timplahan ng soy sauce. Any brand ng soy sauce. Then, magwiwisik tayo ng kalamansi. Para mas lalong maninamnam. Malinamnam na malinamnam. Mga medium size lang ng kalamansi itong gamit ko. Or mga 2 tablespoons ng kalamansi juice. Pwede ring lemon kung wala kayong kalamansi dyan sa lugar ninyo. Gamit kayo ng salaan para hindi masama yung pinakabuto kasi kapag naluto yung buto na yan, nasama nyo, mapait. Okay? Lalagay tayo ng konting bawang para sa pagbabad natin. Tapos maraming bawang sa panggisa natin mamaya. Ganon din sa sibuyas, lagay din tayo. Basta magtira kayo ng panggisa. Then, suka. Ang suka kahit sa minudo, kaldereta, doon nyo po ilagay. Maganda para iwas panis. Then, oyster sauce. Lagay din tayo ng pamintang durog. Tapos, masahin lang natin. So, eto, maganda. Ano nyo, ibabad po ninyo ng mga at least 3 oras o mas mainam, buong magdamag. Overnight. Lagay nyo lang sa chiller. Pero kung wala kayong rep, dahil may suka naman to, kahit 3 oras lang sa room temp, lagay nyo lang dyan, takpan ninyo para hindi dapuan ng insekto. Then, cover nyo lang ng malinis na towel. So, ganyan. Tapos, balikan natin to pagkatapos natin mamarinade ng 3 oras. So, after 3 hours mga manay, magsalang na tayo ng ating paglulutuan. So, isisir muna natin yung pork bago tayo mag-isa ng mga kailangan pa nating sangkap. So, maglalagay lang ako ng saktong mantika. Pamprito ng bahagya ng ating baboy. Painitan na muna natin yan. Kapag mainit na, ilagay na natin yung pork. Isisir lang natin to. So, check na natin. Kapag nagluto kayo nito or babalakin yung magluto, damihan nyo po yung isasaing ninyo na kanin. Dahil I'm sure,
mapaparami kayo ng kanin dito. Ayan, no? Bango. Okay, hanguin na natin. Kasi magsasalang pa ako. Mahigit 1 kilo nga pala tong lulutuin natin. At ganito kalalaki yung tipak ng ating baboy. Yung may part ng taba. Ayan yung masarap. Parang eto pa lang. Gusto ko ng ulam eh. Yung pinagbabaran, huwag nyo itatapon. Kasi gagamitin natin yan mamaya. Ilalagay din natin sa ating pagluluto mamaya. Andyan yung timple eh. Okay. So, yan. Okay na to. Nabaliktad ko na kanina. Then, gagawin natin dito sa pinagprituhan natin ng baboy. Dito na rin tayo magigisa. So, tatanggalin ko lang yung mga nasunog-sunog dyan sa gilid. So, yan. Natanggal ko na yung mga nasunog. Maglalagay naman tayo dito ng star margarine. Ayan. Not sponsored pero baka naman. Ito yung magpapasarap kasi dito. Kalahati lang neting lagay natin. Then habang tinutunaw yan, sasabayan na natin ng paggisa o paglalagay ng bawang. Maraming bawang para mas masarap. Bango. Gisa-gisa lang natin para lumabas yung aroma ng bawang. Then, next, ilagay na yung maraming sibuyas. Mura naman yung sibuyas at bawang ngayon, kaya huwag nyo nang tipirin. Pag ganitong mga luto, masarap po talaga kapag maraming bawang at sibuyas. Lalantahin lang natin yung sibuyas, then yung bawang. Papalabasin pa natin yung aroma. Saka natin ilalagay yung kamatis. Next na natin, kamatis. Maganda po talaga kapag hinog na hinog eh. Kasi mabilis siyang madurog. Mas ma-juicy siya. Mura din ang kamatis. Bili ko sa kamatis dito is 25 per kilo. Sa inyo dyan mga manay, magkano na yung kilo ng mga sibuyas, bawang dyan? Sa inyo, mura pa ba? So pakakatasin natin yan. Bali, lalantahin muna natin. Then mamaya dudurugin natin. So, yan. Durugin na natin. At habang dinudurog ko to, maglalagay na rin ako ng tomato paste. Pwede rin naman ng tomato sauce. Pero mas gusto ko yung tomato paste. Mga 2 kutsara. Durug-durugin natin. So, kapag nadurog na, ilagay na yung baboy. Lagay na natin yan dyan. Pati yung pinagbabaran kanina, isasabay na rin natin. Andyan kasi yung mga pampalasa na nilagay natin. Then, sasabay na rin natin ang paglalagay ng patatas at red bell pepper. So, kaya natin to nilalagay para pampalapot din po yan dun sa pinaka-sauce niya, yung patatas. Sama na natin yan dyan. Magdadagdag tayo ng tubig para magpalambot. So, mga 1 litro ng tubig itong ilalagay ko. Kasi malalaki yung tipak ng karne. Baka matagal na palambutan yan. Pero kung meron kayong pressure cooker, pwede nyo gamitin yun. Pero kung hindi naman kayo nagmamadaling magluto, gaya ko, maya-maya pa naman darating yung mga anak ko galing school. So, pwede nyo lutuin ng dahan-dahan siyang mapapalambot kasi mas lalong sumasarap po pag ganun yung luto. Halo-haluin lang natin. Then, takpan. Hayaan natin yan na kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot yung karne. Okay, check muna natin after 20 minutes. So, hindi pa iga yung pinakasabaw niya. Maglalagay tayo ng laurel. Then, sasabayan ko na rin ang paglalagay ng sugar. Mga 1.5 kutsara yan. Then, mix lang natin. Hindi pa malambot yung karne natin. Pinapakulon ko siya sa katamtamang apoy. So, yung patatas hindi pa rin malambot. Yan yung magpapalapot mamaya. Then, takpan ulit natin at lutuin ng tuloy-tuloy hanggang sa maluto na yan. Okay, i-check na ulit natin. Kasi mahaba-haba na tong pagpapakulo natin at tingin ko sobrang lambot na nung baboy. Ayan o.
Halos humihiwalay na yung taba niya sa laman. Then yung lapot niya, hinaan natin yung apoy. Yung lapot niya, para sa akin, sakto na yung ganito yung pagkalapot ng sarsa. Pero gusto niyo pang paigahin, pwede niyo pa yan paigahin na nagmamantika na. Pero kung meron kayong katulad ko na may mga anak na mahilig sa sarsa, ganyan, huwag yun nang masyadong patuyutin para naman may pangsabaw yung mga bata. Ayun, umihiwalay na yung pinakataba niya. At malambot na rin yung patatas. Kakagutom. So, hindi na ako dito naglalagay ng asin kasi yung mga nilagay natin pampalasa, toyo, oyster sauce, ganyan, maalat na po yun. So, nasa inyo na yan. Pwede nyo namang tikman, depende yan sa panlasa ninyo, dagdagan ninyo ng mga pampalasa na gusto ninyo. So, hindi na rin ako naglagay ng MSG kasi yung sugar na nilagay natin, ayun na yung magpapalabas ng lasa ng karne natin. Yung sugar naman is optional. Kung ayaw ninyo, wag nyo pong lagyan ha. Para dun sa mga ayaw ng may konting palo ng tamis, pwede naman kahit wala na nun. Then, eto na. So, okay na to. Ayan. Pwede na natin tong lantakan. Pwedeng pambaon. Pwedeng pambenta. At the best na panghanda. The best to. So, ayan. Maglalagay na ako sa lagayan. Siyempre, handa natin ang ating pangmalakasan na lagayan. Ayun, oh. Lagyan natin dito. Kapag isi-serve nyo to, napakasarap nito. Tapos, kapartner ay yung kaning lamig. Nakakataba talaga yung kanin lamig, no? Sarap. Ayan, oh. Then, lagyan nyo ng patatas. Yung ibang patatas, dinurog ko. Para may lapot dun sa pinakasarsa niya. Simpleng-simple lang yung sangkap nito. Napakadaling sundan. Kaya hindi kayo mahihirapan. Then, pwede nang iserve ang ating asado matwa ala Kapampangan. Yan, para matry ninyo rin yung ganitong luto. Isa sa masarap na pagkain nila to. Kasi parang lutong mechado na kinamatisan na baboy. Ayan, tikiman time na at excited na ako kasi kanina pa akong nagugutom dahil halos nasa 24 hours na akong fasting mga manay. At ang bango. Ngayon, oh. So, tikman na natin yan dahil excited na talaga ako. Siyempre, kuha lang tayo ng saktong kakainin natin. Yan. Tapos, may patatas. Then, may sauce. Wow. Usog ko lang to. Ayan, oh. Ito yung taba. Ayan, oh. Halos humihiwalay na din yung laman. Grabe. Panalong panalo. Tapos lagyan natin ng patatas, syempre. Ayan, kain po tayo. The best to may kanin. Damihan nyo yung kanin, ha. Kapag magluluto kayo nito. Ang sarap. Naglalaban yung tamis, alat, asim. Ang sarap ng combination. So muli, ako po ang inyong madiskating nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat sa inyong panonood at tara, kain po tayo!